Hello guys, hello Scorpio, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button guys para updated kayo sa mga videos na ina-upload ko. Okay, so Scorpio, so first card mo dito is Coventina, Purification. Same with the Pisces. This January 2025, may time ka para makapag-purify. Okay? So, it is the right timing para mag-cleansing ka. Detoxification ng iyong body and mind. So, simulan mo sa emotion mo. So, this January, oras na para alisin mo yung mga grudges, resentments, kung ano man sama ng loob na yan. And next is yung body mo. May mga habits ka, unhealthy habits, unhealthy lifestyle na kailangan mong alisin. Relationship ka na din, may mga relationship ka na or connection, attachment na hindi maganda para sa health mo. So, dito sinasabi, oras na para mag-declutter tayo and clutter. Okay? Okay, Scorpio. First card natin is Queen of Wands, Freedom. Okay, Freedom. So, nakikita ko sa'yo dito na you are free this month. First month of the year, 2025. You are free. You are secured. You are worthy. You are loved. Atong Freedom card na to is parang sinasabi na sobra-sobra kang excited. Excited ka, confident ka sa kung ano man to na plano mo this year. So, nakikita ko na meron ka ng na ma-manifest or parang feeling mo on the way ka na doon sa manifestation mo. Parang feeling mo on the way ka na doon sa success mo. Parang gano'n. Same with the Pisces. Panoorin mo din yung Pisces kasi same din yung energy nyo. So, second card natin dito. Second deck is 8 of Disc. Kita ko sa'yo dito na wala kang oras para sa ibang bagay kundi magtrabaho. Okay? Ay kita ko sa'yo dito yung sobrang focus. Hindi ka titigil this month hanggat hindi mo natatapos yung dapat tapusin. Ay kita ko rin sa'yo dito na from kung ano man tong sisimulan mo this month, ito yung magdadala sa'yo ng sobrang stability, balance, security sa usaping financial. Meron din sa'yo dito makakaranas ng mataas na sweldo, tataas yung posisyon sa trabaho, di ba? Or magpo-flourish kung ano man ang business na to na ginagawa mo or sinisimulan sa ngayon. Prince of Swords, Princess of Swords. Kung ikaw ay single na lalaki, nakikita ko sa'yo dito na may posibleng mag-offer sa'yo ng relationship or pwedeng partnership or collaboration or partnership sa business or investment, parang ganun. If ikaw naman ay babae, nakikita ko na pwedeng kontrata to. Pwede may mag-offer sa'yo ng contract, renewal of contract, or new contract siya. Okay, so High Priestess, mahinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Kasi this month is decision making siya. So maraming offers, it's either love or relationship or work or career. So kailangan maging matalino. Kailangan mong bantayan yung mga actions mo. Nine of Wands, natural to. Okay, kasi merong 8 of Disc eh. So, pwedeng workaholic, napaka-workaholic mo, gabi at araw kang nagtatrabaho. So, normal, may 9 of Wands. Mayroon sa inyo ditong makakaranas ng pagod, puyat, antok. And yun, parang medyo exhausted rin yung energy niya sa sobrang busy. Ace of Disc, yun. So, same with the Princess of Swords. Nakikita ko yung mga offer, financial offer, unexpected windfall ng money, unexpected na flow ng money. Nakikita ko na makakahawa ka ng isang malaking halagang pera this month. Nakikita ko rin sa'yo dito na nakafocus ka para dito sa perang ito. Parang navivision mo siguro or nararamdaman mo na malapit mo nang mahawakan itong perang ito. And decided ka na makuha ito, lalo ngayong taon. For this, nakikita ko din sa'yo dito yung pag-iipon ng pera. Siguro, eto na yung simula ng pag-iipon mo ng pera. Ito na yung simula ng parang nakikita ko siya dito
napaka-kuripot mo or kinakailangan mong maging kuripot this month or kinakailangan mong i-secure yung financial mo. Okay, so comment down below if you are resonated dito. Okay, the Lovers. And then 7 of Swords. Kaso lang, pag-iingat ka kasi if ever man in a relationship ka, or yun, may asawa, may boyfriend, may live-in partner, nandito yung 7 of Swords and then Lovers. Mayroong pagkakataon dito na magkakaroon ng third party, it's either ikaw or yung other person mo or yung person mo. So, pahikawin sa comment section if you resonated dito. But nakikita ko siya dito, in terms of money, sobrang successful and then prosperous yung energy mo. Kasi may parating, may mahawakan ka, may pagkakataon kang makapag-ipon, and nakikita natin yung stability and balance. 6 of this, same din dito. So, nakikita natin dito na balance yung salapi. Diba? Yung parang may darating, may pumapasok na finances, may pumapasok na pera, and at the same time, lalabas din siya. Okay? So, ibig sabihin niya, meron ditong pumapasok or talagang darating sa'yo. And at the same time, meron din na lalabas or kailangan ilabas. Okay? And next card natin is Queen of Cups. Emotionally, sinasabi ng Barasser dito na kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon. Okay? Emotionally, kailangan mong kontrolin ang iyong emosyon. Kailangan mong kontrolin yung mga decision making mo kasi pwedeng may mga temptation dito in terms of relationship. Kung may karelasyon ka, ito yung dapat mong iwasan. Kasi may 7 of Swords, is either Gemini or either other zodiac signs. So, pwedeng tawag dito, i-tempt ka. Okay? So, Queen of Cups, maging matalino ka, hindi lang sa pera, kundi sa emosyon. And last card natin is the Magician. Itong Magician card is sobrang ganda kasi sinasabi na isang magical year ito para sa iyo. So, sisimulan mo yung year na to ng 2025 ng magic. So, maraming milagro, maraming unexpected twist, maraming unexpected flow, maraming unexpected happenings or events or situation na posibleng magdadala talaga sa iyo ng freedom. Okay? So, everything happens for a reason. And the Magician is siya yung pumapasok sa reading ng mga taong nakakailangan talaga sila ng changes or ng transformation. So, if you're waiting, if you're parang wishing, manifesting freedom and then manifestation, sinasabi sir dito ng Magician na hindi pa huli ang lahat. Okay? Magkaroon ka ng lakas loob na baguhin yung mga bagay-bagay na gusto mong baguhin. Kung gusto mo. Okay? Pero kung ayaw mo naman, nasa iyo yan. Okay, so thank you guys for watching. Bye!